niya na mas lalo pa natin siyang maranasan. Mas lalo pa natin maramdaman yung kabutihan niya. Kasi minsan hindi natin napapansin na andyan siya eh. Minsan nakakalimutan niya natin na pinutulungan pala natin. Niya tayo. Pero sa totoo, God is always with us. Hindi niya tayo pinapabayaan kahit anong sitwasyon man yung nararanasan natin. He will always be there. Kapag masaya ka, pag balisa ka, pag malungkot ka, He will be always there to us. He will hug us and tell us, I am your father. Don't be scared. I am here. I will always protect you. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, at sa'yo walang natagpuan ang tunay na kagalakan.
day that you're giving to us, po, Father God. Thank you po, God. Muli, binigyan niyo po kami ng bagong buhay para manarasan po muli ang kabutihan niyo po para sa amin, po, Father God. Thank you po, Father God, dahil sa dami-dami pagkukulang na nagagawa po namin sa inyo, you are still there to love us, to comfort us, to give everything that we need po, Father God. Thank you po, Father God, kasi ikaw yung Father na hindi nakakalimot. Ikaw ang aming amang laging nandiyan, nag-guide sa amin sa lahat ng aming ginagawa po, Father God. Thank you so much for all the blessings na nare-receive na sa kanya. Physically, emotionally, spiritually, financially po, Father God. Thank you po, God, sa lahat na natatanggap po namin galing sa God. And we are here, God. We continue to ask forgiveness po, God, sa lahat ng mga hindi namin nagagawang hindi magaganda po, Father God. We ask sorry po, God. Paulit-ulit, we ask sorry, God. And we are also here, God. Help us, God. Tulungan niyo po kami, God, na magawa po namin lahat ng gusto niyo po ipagawa sa amin, God. Teach us to be a good servant, God. Teach us to clearly understand each words na gusto niyo po namin gawin sa buhay po namin, God. We pray, God, na tulungan niyo po kami sa lahat ng steps na gagawin po namin, God. Guide us, God. Kayo po lagi po matubay sa amin, God. God, sa pagpapatuloy po ng pagsamba namin po sa inyo, God. Open our hearts, open our mind, God. Give us wisdom to understand yung words na ipaparating po na ninyo po sa amin ngayon, God. Kayo po ang mag-touch sa amin sa mga ideas na gagawin po namin para masunod po namin ang mga salitang gusto niyo po iparating sa amin, Father God. God, thank you so much, God, for all your love, God. We thank you, we glorify you, Father God. God, kayo po bahala sa lahat. Muli, thank you so much, Lord. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Bago tayo manalangin ay atin muna pong pagnilayan ang mga sinalita ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. At ito ay makatagpuan natin sa John chapter 6 verses 51 up to 58. At ganito ang ating mababasa at mapapakinggan. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can the man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Who eateth my flesh and drinketh my blood, hath eternal life, and I will take him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of his bread, shall live forever. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito mga kapatid ay pinapangako ng ating Panginoong Yesus na ang sino mang kumain ng laman at uminom ng dugo ng ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan ngayon at bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin nito mga kapatid, na kung tinatanggap natin si Jesus at kinikilala ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ay tayo ay kanyang ililigtas at pagkalooban tayo ng walang hanggang buhay.
Ang mga salitang flesh and blood ay tumutukoy doon sa krus, no? Na kung saan ang katawan ng ating Panginoon ay doon nabayubay at doon tinigis ang kanyang dugo. At dahil na tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo ay mananatili sa atin ng ating Panginoon at tayo naman ay nananatili sa Kanya. Amen? So habang kumakain at umiinom tayo ay inilalapit tayo ni Kristo sa kanyang sarili at gawin din naman ay inilalapit ng ating Panginoon si Kristo sa ating Amang Diyos. Nasaan at kung saan ay doon nabibigyan tayo, dadali tayo sa kanyang kaharian at ating araw. So, sa ating pagpapatuloy ay nais kong imbitahin ang bawat isa na tayo ay yumago at manalangin po tayo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. The living bread that came down from heaven to give life to this world. Thank you, Jesus, for the cross, for offering your life so that we may live, so that our sins may be forgiven. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat sugat ng iyong tiniis, sa bawat patak ng dugo na iyong itinigis sa cross, ay nagkaroon kami ng pag-asa na maligtas, mahugasan po ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong kamatayan dahil sa iyong kamatayan, Panginoon, ay pinatama mo, pinakita mo kung gaano katapat ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa katubusan ng aming mga kasalanan. At sa pag-restore, Panginoon, na inumbalik ang aming nasirang relasyon sa iyong Ama, sa aming Diyos. At kung hindi, Panginoon, napapasalamat po kami dahil binigyan mo kami ng pag-asa, ng buhay, ng walang hanggan. Lord, sa aming pagpapatuloy, sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan at dugo, kami ay humihiling ng kapatawaran ng aming kasalanan. Marami po kami na nakumit, Panginoon, na kasalanan, past and present, ay kami ay humihiling po ng kapatawaran ng Panginoon ng aming mga kasalanan. Ano ang aming mga naging pagkakamali ay ito ay aming pinudulog po sa inyo at hingin po ng kapatawaran. Lord, maraming salamat po at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang simbolo ng katawan ng dugo at maging kalakasan muli, maging kagalingan po ng aming kaluluwa. Thank you, Lord. At ito'y aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang sa sumusunod, ganito ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay tumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang sarong. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang sarong, ay ihihayag ninyo ang pagkamatay ng aming Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Good morning. Ayan. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen.
Sa malakas na clap ako. Gusto ba natin lahat maging successful sa buhay? Sinong ayaw? So lahat tayo gusto maging successful, ano? Ayan, oo. So, sabi nga, kung titingnan natin dun sa Bible verse from 2 Corinthians 9:7, sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mga kapatid, nung pumunta pa tayo dito sa church, may mindset na tayo kung magkano yung ipagkakaloob natin sa Diyos. Okay, so maganda, no? Yung mindset. Actually, sinabi doon, di ba? Let's be careful on what we think. Because yung thoughts natin, it will leads to action. Action will leads to habits. Yung habits natin, nagiging character natin. So in short, yung character natin, it will define yung pagiging successful natin. So meaning to say, yung if you want to be a successful one, ibig sabihin, let's be careful on kung ano yung naiisip natin. Mindsetting. So, sabi niyo kanina, bago kayo pumasok dito kanina o bago tayo pumunta, nakalaan na yung ating ibibigay sa kanya, no? Kung paano tayo pinagpala, no, ng Panginoon doon sa loob ng isang linggo, naka-mindset na yon, no? But sometimes, sabi nga dito sa 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, no? Not reluctantly or under compulsion. For God loves the cheerful giver. So mga kapatid, kung naisip natin yon, no, na ito yung ibibigay ko kay Lord. Kung taos puso o bukal sa puso natin yon, ibig sabihin, sabi doon sa dulo, di ba? God loves a cheerful giver. So ibig sabihin mga kapatid, expect love from God. Expect love from God. And yung desire ng puso natin, sabi ko nga nung last time, sometimes yung mga prayers natin na, God, gusto ko maging successful, gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, no? But sometimes, yung motives natin is mali, no? Sometimes yung motives natin is just to please yung pangsarili nating satisfaction. Yung motibo natin kung minsan is nalilihis na ano ba talaga yung objective? Bakit ba tayo pinagpapala ng Diyos, no? Pinagpapala tayo because of mas para ibalik natin sa Kanya and for more people knows yung greatness ng Panginoon sa buhay natin. How greatness is God to your life. Lahat tayo rito or maraming may mga ibang tao na parang sinabi nila, di ba? Parang ipinanganak with golden spoon. Ano ba yon sa ibig sabihin? Yung pinanganak with golden spoon sa bibig. Oh, yun yung mga mayayaman, no? Golden spoon, ibig sabihin, not literal na may golden spoon talaga, ibig sabihin, parang hindi na nila kailangan pang magbatak ng katawan para lang, o kumayot, para lang magkaroon ng kinabukasan, no? Most of us experience yung need natin, no? Need natin na magsumikap. Pero kung titingnan natin, ano ba tayo noong bata pa lang tayo at ano tayo ngayon, no? Sabi nga doon, pagka pinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pagka namatay tayong mahirap, may pagkukulang na tayo. Kasi binigay ng Diyos yung buhay natin upang unang-una i-acknowledge siya sa buhay natin and then gawin yung mga pinagagawa niya sa atin. No? So sabi doon, ano ka na ba ngayon? No? Kung ikukumpara natin doon sa buhay na nasumpungan natin, makikita natin yung greatness ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kung dati wala tayong magandang hanap buhay o hirap tayong kumain sa 3 araw o sa loob ng 1 araw, ngayon, sobra-sobra pa, may merienda pa. So,
kung titingnan natin, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo pinagkukulang. No? Kailangan lang yung motibo natin is tama para sa Kanya. All for the glory of God, sabi nga. So sabi kanina, as I mentioned, nakalaan na yung ipagkakaloob natin sa Kanya. But maybe, tinatouch ka ng Holy Spirit ngayon na yung inilaan mo kanina, pwede mong dagdagan. Pwede mong dagdagan kasi may mga pangangailangan. Okay, and nakikita niyo po ba ito? Pwede ko po bang, lahat po ba may ganito na? Okay, so kung wala pa, pwede po tayo magtaas ng kamay. Gusto ko po sana i-request yung assistance ng Dorcas. Kung pwede po na ipa-distribute dun sa mga hindi nakakuha. Okay? And then yung offering po natin ngayon is, kung mapapansin nyo, is nahahati siya sa tatlong beses. No? Yung una, yung tithes and offerings natin. And then second, yung special offerings. And then yung pangatlo is by ministry, Gideons and Dorcas. So, para po dun sa mga bisita natin, meron po ba tayong bisita ngayon? Meron po. O, kung para po dun sa mga hindi nakakaalam, ganun po yung sistema ng ating pong pagkakaloob po ngayon. Ano? Okay? So, lahat po ba gusto maging successful? Amen. So, let's come to the Lord in prayer. Yes, O Lord God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, una po, nare-recognize ko po namin sa aming pong buhay, O Lord God, na Ikaw po ang siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa aming buhay sa ngayon, O Lord God. Lord, gusto po namin ipakita, Panginoon, na napakalaking bagay po sa aming buhay. You are so great, O Lord God, sa aming pong buhay, Panginoon. Kung paano po kami iningatan, Panginoon, mula nang kami bata hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka po nagkukulang sa amin. Yes, O Lord God, marami po kami mga pagsubok, trials, O Lord God, but ito po, Panginoon, na inyo pong inaalaw sa aming buhay upang kami po ay mas maging matatag sa aming pong journey, Panginoon, ng buhay. At gayon, Panginoon, binigyan po kami ng free will, Panginoon. We know, Panginoon, na ito po ay lahat ay nanggagaling sa inyo, O Lord God. Lord, ito pong aming kaloob sa oras pong ito ay aming pong ipinananalangin, dinadalangin, Panginoon, na ito po ay magamit, Panginoon, sa iyo pong ubasan, O Lord God. Magamit, Panginoon, sa pagpapatuloy na pagpapakilala po sa mundong ito, O Lord God. Magamit po, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na isang kalulugod mo po, O Lord God. Lord, at ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kami magtiwala sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon, na ikaw po ang siyang magpo-provide sa amin. Linisin mo po ang aming puso, Panginoon, na may right motive, Panginoon, and also, Panginoon, ikaw po ay aming kilalanin bago pa po dumating yung mga pagpapala mo po sa amin, O Lord. Lord, again, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at palagpakan po natin siya sapagkat kitang-kita po natin ang kanyang pagpapala at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, pag-aralan po natin yung response natin sa Panginoon Diyos. Ang pamagat po nito ay ang landas ng cross. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon Diyos. Buksan po natin ang Lucas chapter 9, verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang pagkakasabi. At sinabi niya sa kanila lahat, ang sino mang nagnanais na sa akin ay sumunod ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pangalawa, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit, ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkamit nito. Ano nga ba ang mapapala ng tao kung makanta niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay? Hiniling ko po ang lahat na tayo ay po. Ama namin Diyos na bang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay nga na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Muli kami ay narito nagpaghandog ng mga awitin sapagkat ito ang nais ng aming mga puso. Ikaw ay sambahin sa pamamagitan ng mga awit ng mga langit. Sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat,
at kailanman ay hindi nagbabago. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Ikaw ang nagbigay sa amin ng katagumpayan. Sa araw-araw namin pamumuhay, o Diyos na buhay, lagi nyo kaming sinasamahan at hindi nyo kami pinababayaan. Lagi nyo kami inaingatan, ilayo sa anumang uri ng pagkakasala. Napakabuti mo, Ama. Kailanman sa lahat ng aming pangangailangan sa aming buhay, Ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy na nagpo-provide, Ama. Ama, sa oras na narito po kami sa iyong balang na harapan. Patuloy namin hinahangad na mapakinggan ang mga salita mo kung paanong tunay na pagkain ng espiritual ng bawat isa sa amin upang sa lahat ng pagsubok ito'y aming maging silbing panglaban, Ama. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, karunungan, upang ang mga salita mo hindi lamang po sa pakikinig, kundi ito'y aming maisa pamumuhay upang kami ay maging silbing ilaw sa sanlibutan ito. Upang ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo, kami ay maging silbing halimbawa at makakaisa. Ang lahat ng ito muli aming pinapasalamat, dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Kung ating pong babalikan mga kapatid, ang sinabi dito sa banal na kasulatan, sinabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang krus. Alam niyo po mga kapatid, ito yung time, bababa po tayo dito sa talatang ito. Ito po yung time na ang ating Panginoon Diyos siya po ay nangangaral. Nangangaral nung siya ay nalupa at nasa lupa at siya po ay napakaraming sumusunod sa Kanya. Napakaraming sumunod. At dito po siya gumawa ng himala na nagpakain po siya ng 5,000 katao, bukod pa po yung mga kabataan at mga kababaihan. At ito po yung time na ito, ang sabi ng mga sumusunod sa Kanya, mga tao doon, sabi niya, kaya sila sumusunod dahil akala nila ito ay si Juan Bautista na nagbabautismo. At ang sabi naman ng iba ay ito si Elias. At ito naman ang sabi ng iba, hindi. Ito ang propeta. Ngayon, sabi ng ating Panginoon Diyos, binalikan niya ang tanong ang mga apostol, kayo, ano ang sinabi niyo? At ito ay sumagot si Pedro. Ang sabi ni Pedro, kayo po ang Diyos at ang Kristo. Sumalinaw po sa pagkakasagot ni Apostol Pedro na wala pong ibang Diyos, kundi siya lamang. Siya lamang ang dakilang taga-pagligtas. Marami ang sumusunod sa Diyos. Marami gusto ng pagpapala, gusto ng kapayapaan, gusto ng blessing. Ito ang gusto ng tao. Pero yung landas nga ba ng ating Panginoon Diyos? Nasusundan nga ba natin? Number 1 po mga kapatid, medyo kinakabahan lang po ako. Kaya hindi po Number 1 mga kapatid, pasanin ang krus araw-araw. Hindi po mga kapatid, hindi po ibig sabihin, number 2 na pala ito. Saglit lang po. Pasensya na po. Pero ito po ay napakagandang message po sa bawat isa sa atin. Sabi rito, number 1, itanggi ang sarili. Hindi po ibig sabihin na wala nang halaga ang sarili mo. Hindi po ibig sabihin, actually mga kapatid, sa totoo lang, ang pinakamabigat na kalaban natin, hindi po yung kapitbahay natin. Hindi yung kasama mo sa trabaho. Hindi yung magulang mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung tatay at nanay mo, kundi ang kalaban na mahigpit mo, kundi ang iyong sarili. Alam niyo po kung bakit nasabi ko ang mahigpit nating kalaban ay ating sarili, sapagkat mayroon tayong mga sariling plano, kaya hindi natin na itatanggi ang ating sarili. Hindi po masama ang magplano. Lahat po rito, meron po bang plano? Meron po. Yung mga walang plano, naku, kawawa po kayo. Pero ito po maganda, kapag mayroon po tayong plano, siyempre ang plano po natin, siyempre mapaganda yung buhay natin, di ba? Magkaroon na mag-successful. Plano sa ating anak, plano sa ating trabaho, plano sa negosyo, at iba-iba pang plano. Alam niyo po bakit may mga tao na hindi nagiging matagumpay ang kanilang plano? Bakit? Kasi ang Diyos hindi nila inuna.
Pero lagi natin tatandaan mga kapatid, kapag inuna natin ang Diyos sa plano natin at sinunod natin ang kanyang plano, tiyak, ang pangako niya, sabi niya nga ay, sasamahan ka pa niya. Sasamahan ka pa niya. At hindi lang yun, gagabayan ka pa niya, bibigyan ka pa ng ilaw. Pangalawa, meron tayong sariling kagustuhan. Lahat dito meron sariling kagustuhan. Masarap na ulam. Wala naman siguro gusto rito ng ulam na panis. Siyempre, masarap. No? Masarap na pagkain. No? At masarap. Lahat gusto masarap. At gusto ng sasakyan, gusto ng bahay na maganda, no? Gusto ng asawa na gwapo, gusto ng magandang asawa. Di ba? Lahat po ba? At hindi lang yun ang gusto niya. Gusto niya makarating sa ibang bansa. Gusto niya maging piloto. Maraming gusto. Pero ang tanong ko, ito po ba ay gusto ng ating Panginoon Diyos? Baka mamaya ikaw lang may gusto. Dahil sa kagustuhan mo, marami napapahamak. Baka pinipilit mo yung gusto mo. Pangatlo, mga sarili nating pamamaraan. Tayo po ay mayroon tayong sariling pamamaraan at pasarili natin diskarte. Kung naalala niyo po si Jonas. Si Jonas po ay kilalang-kilala po natin doon po sa mga nagbabasa ng Bible. Siya po ay mayroong sariling pamamaraan. Sabi ng ating Panginoon Diyos, Jonas, pumunta ka sa lugar ng Ninibe. Sapagkat ang mga tao doon ay dumating na sa punto sa akin yung sobra nilang ginawang kasalanan. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, pumunta ka doon, ipahayag mo ang salita ng ating Panginoon Diyos. Anong ginawa ni Jonas? Yung sarili niyang pamamaraan ang ginawa niya, sinunod niya. Saan siya pumunta? Sa Tarsis. Pagkatapos saan siya pumunta? Meron po nakakaalam? Yung iba po, sa Japan? Siya po ay pumunta sa bangka. At siya po ay sumakay. Pagsakay niya doon, dahil sa hindi nais ng ating Panginoon Diyos, hindi niya sinunod yung gusto niya, ang utos ng Panginoon Diyos, mayroon siyang sariling pamamaraan. Anong ginamit ng ating Panginoon? Gumamit siya ng hangin. Gumamit din siya ng dagat para mapigilan. Ito ngayon ay hindi maganda mga kapatid. Bakit? Kasi mayroong mga tao, dahil sa sariling pamamaraan ni Jonas, mayroong mga taong napurwisyo. Nagkaroon sila ng takot. Kasama ni Jonas yun eh. Takot na takot sila. Kaya ang ginawa sa sobra nilang takot ay tinapon nila yung kanilang mga gamit. Tayo po ba mga kapatid, mayroon ba tayong mga kasama sa bahay na may sariling pamamaraan na ang gusto nila ay sila ang masunod? Kung mayroon po tayong mga kasama na ganito mga kapatid, ipag-pray po ninyo. Ipag-pray natin. At kung pumayag siyang itapon sa dagat, itapon nyo. Kung wala, sa bintana. Alam niyo po kung bakit ang point po nito mga kapatid, Si Jonas, ang sarap ng tulog niya, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam doon sa mga tao na problema kung paano sila maligtas, kung paano sila gagawin ng paraan. Itinapon na nila lahat. At hindi lang yung mga kapatid. Yung utos ng ating Panginoon Diyos na puntahan yung Ninibe, sapagkat naroon ang napakaraming tao makasalanan, ay mapapahamak ang lahat ng ito. Yun ang tao na walang pakialam. Kaya sabi ko sa inyo, kung meron kayong kasama na ganito, itapon nyo. Pero ang Panginoon mga kapatid, napakaganda. Napakaganda ng kanyang plano. Ang sabi nga sa Isaiah 55 verse 8, ang aking kaisipan ay hindi kaisipan ng tao. At ang kanyang pamamaraan ay hindi pamamaraan ng tao. Ang pamaraan ng ating Panginoon Diyos, gusto niya, tayo ay pumunta sa langit. Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nung siya ay nasa lupa, sa Mateo 26 verse 39, kung naalala niyo po na siya po ay 3 bisis na nalangin. 3 bisis niyang nalalangin. At ang sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ito yung sinabi ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po kung bakit?
Kasi siya yung ating Panginoon. Siya yung ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, at pagdating dito sa lupa, lahat ng kanyang minamahal at pinangaralan, at isa sa kanyang mga apostol ay isa sa kanyang mga apostol ay nagtaksil, ibinintas siya. Hindi lang yung mga kapatid, naranasan niya yung matinding kahihiyan, matinding kahirapan, at hanggang siya ay ipako sa krus. Alam niyo po, ang panalangin ng ating Panginoon, naroon yung panampalataya, kasiguraduhan, naroon yung tiwala sa Panginoon. Bakit? Ito ang kanyang ama. At natitiyak na ito ay susundin. Subalit, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, napakaganda ng sabi niya. Ama, kung marapatin niyo, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito, pero hindi ang kalooban ko. Hindi ang kalooban ko. Bakit niya sinabi na hindi ang kalooban ko? Sapagkat ang kanyang plano, lahat ng mga tumanggap sa Diyos ay magkaroon ng walang buhay na walang hanggan. Kaya kinalimutan niya, itinanggi niya ang kanyang sariling plano, ang sariling kagustuhan, ang sariling pamamaraan. Lahat po yan itinanggi ng ating Panginoon Diyos. Di bali na siyang mahirapan, di bali na siyang ipako sa krus, di bali na siya imamatay, alang-alang sa lahat naman tumanggap sa Kanya upang magkaroon ng buhay. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, mga kapatid, maiksi lang po itong ating pag-uusapan. Sabi rito, pasanin ang krus araw-araw. Sabi niya rito, ang krus, mga kapatid, ito ay hindi po ito dekorasyon. Ilagay sa dibdib o kaya alahas. Ang krus po ay simbolo ng paghihirap, kahihiyan, kamatayan. Kaya ang sabi ni Jesus, mamatay kayo sa sarili nyo. Hindi po ibig sabihin na pumunta kayo rito na patay at magsimba kayo. Wala na pong silbi yun. Ang ibig sabihin na mamatay kayo araw-araw, patay na kayo sa dati nyong pagkatao. Ibig sabihin, wala na kayo. Hindi ka na dating ikaw ay mainitin ng ulo, hindi na ikaw yung chismusa, hindi na ikaw yung sinungaling, wala ka ng bisyo, at hindi ka na naninira ng tao, at wala ka ng pride. Ibig sabihin nito, patay ka na. At hindi lang, mga kapatid, tuwing linggo ay patay ka na. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kung ano ang pagtanggap mo sa Panginoon, kung paano kalilinis ng ating Panginoon Diyos, dapat ipakita mo. Kasi pag ikaw, marami po, o kaya may mga kapatid, hindi natin maiwasan yan, na nasa loob ng bahay, sambahan, nagsisilpon, huwag niyo pong titingnan yan. Kasi mga buhay pa yan. Ibig sabihin, hindi pa po matured ang kanilang pananampalataya. Ngayon kung ikaw ay lingkod ka ng Diyos, araw-araw dapat sinasabi ng ating Panginoon kapag ikaw nasa loob ng bahay, sambahan, dapat nakapokus ka lang sa Word of God. Ito yung sinasabing paghihirap, kahihiyan at kamatayan. Ngayon kung naalala nyo po dito sa Gawa, chapter 5, verse 41, ang sabi rito, napakaganda ng sinabi ng kapanahunan ng mga apostol. Sabi rito, umalis doon ang mga apostol at masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon magtiis. Alang-alang sa pangalan ni Jesus, araw-araw ay pumunta sila at sa templo at sa bahay-bahay patuloy ang kanilang pagtuturo, pangangaral ng magandang balita. Alam niyo po itong mga apostol na ito, ito yung time na sila ay nangangaral. Habang sila ay nangangaral, mayroong mga taong inggit sa kanila. Mayroong mga taong galit sa kanila, galit sa pagtuturo. Ngayon, ang ginawa ng mga taong ito, dahil hindi nagustuhan ng kanilang pangangaral at ipinapangaral nila ang Ebanghelyo, ipinahuli sila at sila ay ipinakulong. At pagkatapos nito, dahil sa Panginoon Diyos, hindi nakita niya na mga apostol na ito ay masigasig na maglingkod sa Panginoon Diyos, gumamit siya ng anghel, pinalaya niya ang mga taong ito. Kaya tatakang-taka ang mga humuli sa kanila. Paanong nangyari nakawala ang mga apostol na ito? Nakita nilang nangangaral. Ang ginawa ng mga tao na ito, ipinahuli-uli nila at pinagbawalan nila
at sinabi na ito ay huwag nilang ipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, bago sila pinakawalan, ano ginawa sa kanila? Sila po ay nakaranas muna ng matinding palo. Sila muna ilinatigo. Sila muna ipinahirapan bago sila hinayaang lumabas. Pero may bilin sa kanila. Ano ang bilin sa kanila? Huwag ninyong ipangaral ang Kristo. Dahil ang mamamatay kayo. Tiyak. At ito mga kapatid, ang ginawa, ang sabi rito, balikan ko ang talata, ang sabi rito, umalis doon ang mga apostol, masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magtiis. Wow, grabe. Binigyan sila ng pagkakataong magtiis. Ibig sabihin ito mga kapatid, yung kanilang paglabas, hindi pa ito nagtatapos. Naroon pa sila yung matinding papaluin pa sila. Naroon pa yung pagbabanta, pero ang kanilang pangangaral ay tuloy-tuloy sa kabila ng sila ay patuloy na binabantaan. At mayroon sabi sa kanilang papatayin. Ito yung bunga ng kanilang pananampalataya. Grabe. Kaya mga kapatid, napakapalad natin. Yung ating pangangaral ay hindi katulad noong unang panahon. Ito mga kapatid, alam natin na ang mga apostol na ito, namatay ito, hindi ayon sa kanilang edad. Na umabot ng 100 o 80, namatay sila dahil sa mga taong nainggit sa kanila. Namatay sila, yung iba, pinakain sa leon. Yung iba, pinatay sa pamamagitan ng bato. Yung iba, pinatay sa pamamagitan ng cross. Baliktad. Tayo, hindi natin nararanasan yun. Napakapalad natin. Kaya walang hadlang para hindi natin ipangaral ang salita ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi rito, ang bunga ng kanilang pagtitiis, ito ang maganda, ang sabi rito, araw-araw silang, nangangaral. Tayo mga kapatid, kapag tayo ay nakaranas na ganitong tagumpay, sino po rito yung nakaranas na kulong? Purihin ng Panginoon Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. Pag ikay nakaranas na makalabas sa kulungan, anong gagawin mo? Natural, pupunta ka sa Jollibee. No, di ba? O pupunta ka sa McDo, ipaghanda mo, tatawagin mo yung mga kaibigan mo. Kasi mo yun ibig sabihin, nakalaya ka na. O kaya kapag ikaw ay nanalo sa kaso, hindi ba yung iba nagiinuman pa? O kaya nagsiselebrate? Pero ito yung celebration nila, kakaiba. Napansin nyo ba ang sabi rito? Araw-araw ay pupunta sila sa templo, sa bahay-bahay, at patuloy ang kanilang pagtuturo sa pangalan na magandang balita ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda, no? Sana mga kapatid, ito yung mangyari sa buhay natin. Hindi ko sinasabi mangyari na tayo ay pahirapan, latiguhin. Kundi yung kagalakan natin, nakalaya tayo sa matinding problema, ay makapagdalaw man lang tayo. Ma-share natin sa ating mga kaibigan, itong nangyari sa buhay ko. Alam mo, naranasan ko yung ganito. Ang nangyari mga kapatid, sinishare natin sa Jollibee, sa McDo. Kaya malungkot. Si Apostol Pablo mga kapatid, nung siya ay nangangaral, wala pong araw. Sabi niya nga, walang araw na hindi siya nasa bingit ng kamatayan. Tayo po ba rito nangangaral, pero may banta na ikaw ay papatayin? Palagay ko wala naman, Napakaganda ng panahon natin ngayon sapagkat malaya tayo. Noong panahon na yun, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthos chapter 15 verse 13, walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sa inyo sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo. Kahit nung siya ay nangangaral, grabe, naroon siya ay kagatin ng ahas, naroon siya ay paluin, naroon siya itali ang kamay. Pero ang sabi niya, nagagalak ako alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay nakaranas ng ganito, huwag nating isumpa yung ating mga kapatid. Mayroong mga pagbabanta sa atin, huwag tayo magtanim ng galit. Ang sabi ng ating kapatid ni Apostol Pablo, ikinararangal niya alang-alang sa Panginoon Diyos. Pangatlo at panghuli, gising po ba ang lahat? Huwag po kayo matutulog. Ito po ay baon.
ng bawat isa sa atin upang tayo ay lumakas espiritual na pananampalataya. Pangatlo at panghuli, sumunod kay Kristo. Sabi niya rito, sumunod sa akin. Mga kapatid, hindi lamang ito paniniwala. Lahat po ba ay naniniwala na may Diyos? Maraming naniniwala. Ang problema, hindi nasunod. Ang pamumuhay natin, mga kapatid, dapat naka-ayon sa plano ng ating Panginoon Diyos. Upang tayo ay makasunod sa Kanya. Naalala niyo po, mga kapatid, ito po ay na-share na po ni Pastor Marvin. Ito po ay sa Lucas chapter 5 verse 15. Ito po mga apostol na ito, sila po ay mandaragat. Ibig sabihin sila po ay mangingisda. So sila po ay pumunta sa dagat. At kapag ikaw ay pupunta sa dagat, mga kapatid, kailangan mo ng oras, effort, talagang para makakuha ka ng isda. So magdamag sila doon. Talagang gumawa sila ng lahat ng paraan. At ang lambat doon, mga kapatid, hindi po ganito kalaki. Hindi rin po ganito kalaki. Maaring ang lambat ay kasing laki nito. Yun po yung lambat. At wala pong pumunta sa dagat na ang lambat ay kasing laki lang ng kamao. Ngayon, mga kapatid, umuwi sila na walang kahuli-huli. Grabe, napaka-imposible talaga nun, Yung laki ng lambat mo, ay walang mahuli. Samantalang yung pana na nag-iisa, nakakahuli. Di ba? Kaya nakapagtataka, ngayon umuwi sila, pagod na pagod sila. Ngayon, yung ating Panginoon Diyos, nandiyon nung time na yon. Sabi ng ating Panginoon, bumalik kayo sa dagat at ihulog niyo ang lambat. Sabi ni Apostol Pablo, magdamag kaming nanghuli, magdamag kami sa dagat, pero wala kami nahuli. Pero dahil sa utos mo, anong ginawa ng ating Panginoon Diyos? Anong ginawa ng mga apostol? Sumunod sila. At dahil sa kanilang pagsunod, nandun yung pagpapala. Nakita niyo po, sa sinabi sa banal na kasulatan, napuno yung lambat, at hindi lang yung lambat, pati yung bangka nila halos mapuno. Nagtawag pa nga sila. So ang susi pala ng tagumpay at ang susi ng blessing ay kailangan kang sumunod sa Panginoon. At hindi lang po yun, mga kapatid. Bukod sa sinunod nila yung utos na yon, na sila ay pumunta sa dagat at nakahuli sila, yung kanilang huli, napakalaking halaga na nun sa panahon ngayon. Napakalaking halaga na nun. Pero mga kapatid, ang lahat ng iyon ay iniwan nila. Sumunod sila sa Panginoon. No? Iniwan nila yung kabuhayan. Yung kabuhayan, alam niyo yung kabuhayan, ay maaring ito na yung makabili sila noong araw, wala namang kotse noon . No? Wala ring aeroplano, wala ring helicopter, wala ring TV. Maaring ang plano lang nila ay makabili lang ng damit. Pero ang lahat ng ito ay iniwan nila. Pati yung kasiguraduhan na mayroon na silang pera, pati yung kanilang sariling plano ay iniwan nila dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 12 verse 25 hanggang 6, ganito ang sinasabi, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pagpahalaga sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, okay yan, kasi lahat yan ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Binigyan ka ng magandang bahay, binigyan ka ng pera, binigyan ka ng magandang trabaho, binigyan ka ng pagkakataon na ikaw yumaman. Lahat yan ay blessing sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang magiging problema dyan, mga kapatid, kung yung lahat ng binigay sa'yo, mas priority mo na kaysa sa Panginoon, doon magkakaroon ng problema. Lagi natin tatandaan na yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Diyan tayo nagkakaroon ng problema sapagkat yung oras natin, doon na
nauubos. Ito ngayon ang maganda mga kapatid, kapag ikaw ay mayroon kang mga kayamanan, okay yan, sabi ko okay yan. Mas lalong maganda yan kapag ikaw ay may oras sa Panginoon Diyos at sumusunod ka sa Kanya. Kasi blessing sa atin ng ating Panginoon Diyos yan. At ito pa yung sabi niya, ang naghangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Sama na ako naroon ay magkakaroon din siya ng parangal ng, ang sabi rito, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. So nakita mga kapatid, hindi lang yung mga bagay na narito sa lupa, yung ipinagkatiwala, hindi lang yung mga kayamanan, hindi lang yung pera. Ang gusto pa ng ating Panginoon Diyos, pararangalan ka pa hanggang langit. Ngayon may dinadagdag pa rito ang ating Panginoon Diyos. Sabi niya sa huli, sinabi niya, ano ang pakinabang ng tao kung makukuha niya ang buong mundo, ngunit walang mawawala ang kanyang kaluluwa. Ulitin ko, ang sabi niya rito, ano ang pakinabang ng tao kung makuha niya ang buong mundo, ngunit mawala ang kanyang kaluluwa. Marami rito ang nagsusumikap na yumaman, okay yan. Magkaroon ka ng pera, maganda ang bahay, okay yan. Pero ang sinabi rito, ano ang magiging pakinabang mo? Naalala niyo po yung kwento ni sa Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. Naalala niyo si Lazaro at yung mayaman. Ipinapakita po dito ng ating Panginoon Diyos kung gaano kahalaga, kung ano ang pagpapala na magiging biyaya ng ating Panginoon Diyos kapag tayo ay sumusunod. Yung mayaman, siya po ang isang napakayaman. Nasa kanya na lahat. Pero dumating yung time na siya po ay namatay. At pagkagising niya, nakita niya nasaan siya. Nandun siya sa Hades. Ito yung lugar na ayaw niyang puntahan. Pero nung nasa lupa siya, lahat pinuntahan niya. Pumunta siya kung saan sa ang bansa. Lahat napuntahan niya at ang lahat ng kayamanan nakamit niya. Sa ating mga Kristiyano, hindi tayo mayayaman, pero meron tayong mayaman na ugali. Mayaman kadamutan, kasingalingan, no? Mayaman sa bisyo, mayaman sa pride. Ito yung mga kayamanan natin. At ito po ang mga kapatid, yung tao pala pag namatay, tumatalas yung paningin. Bagamat wala na sa kaluluwa natin. Napansin nyo ba? Itong talatang ito sa Lucas, sabi ni Abraham, ang pagitan natin ay langit at lupa. Di ba napaka-imposible? Pero ano ang sabi nung namatay na mayaman? Kitang-kita niya si Lazaro. Di ba? Langit at lupa ang pagitan. Nasaan si Lazaro? Nandun sa piling ni Abraham. Kaya sabi niya, sumigaw siya ng ganito, Abraham! Mahabag po kayo sa akin. Pakiusap. Kausapin mo si Lazaro. Isawsaw niya ang kanyang daliri at idut-dut sa dila, sa luhang paghihirap ko. Ano pang napansin niyo doon? Patay na yun, ha? Ito yung mga naghahangad ng kayamanan, ha? Ano pang napansin niyo doon? Mayroon pa siyang pakiramdam. Naramdaman niya doon na siya ay nasa imperno. Nasa lubang paghihirap. At hindi lang yung mga kapatid. Hindi lang yung naramdaman niya, mayroon pa siyang naalala. Sabi niya, yung aking mga kapatid, ganito rin sila. Mga mandaraya, mga sinungaling, mga magdanakaw. Meron ba tayong kapatid sa bahay na ganito? Meron po ba? Hindi na po pwede yung pakiusapan. Wala na pong pakiusap na sinabing puntahan. Ngayon pa lang, habang kayo ay buhay pa, habang tayo ay malakas pa, ay puntahan na natin. Kasi itong patay na ito, wala na itong pag-asa. Ang sabi niya, pakiusap niya, puntahan nyo.
Kasi kung ano yung ginagawa ko noon, ito rin yung ginagawa ko ngayon. O baka naman ikaw, yung pa rin yung ginagawa mo ngayon. Ngayon, balikan natin si Lazaro. Mayroon silang pagkakaiba. Napakalaki ng pagkakaiba. Pansinin niyo mabuti, ano? Itong mayaman na ito, siya ay nasa kanya lahat ng kayamanan. Pagdating sa impyerno o kaya sa paghihirap, nandun lahat ng uri ng paghihirap. Pero si Lazaro, ang lahat ng ito ay ano? Wala na siyang naalaala. Hindi niya naalaala na siya ay hirap na hirap dito. Hindi niya naalaala na siya ay nagugutom. Hindi niya naalaala na siya ay walang pera, walang magandang bahay. Hindi niya naalaala na siya ay puro sugat. Hindi niya naalaala na siya ay hirap na hirap dito sa daigdig. Pero yung hinahangad niya na makarating sa langit, doon siya dinala. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Diyos, napakalinaw, ano ang magiging pakinabang ng tao kung makuha niya ang buong mundo? Ngunit, mawawala ang kanyang kaluluwa. Ang ating kaluluwa, mga kapatid, napakahalaga nito. Pahalagahan natin ito. Huwag po natin gawing biro sapagkat binigyan po tayo ng magandang halimbawa. Binigyan tayo ng magandang halimbawa ng ating Panginoon Diyos na ang hindi sumunod sa Kanya ay tiyak mapapahamak. At ang sumunod doon sa sanlibutan, tiyak mapupunta ka sa impyerno. So mga kapatid, tingnan po natin ang ating sarili sa oras na ito. Huwag po niyong tingnan yung katabi niyo. Kayo lang po. At kausapin niyo yung sarili niyo sa oras na ito. Sino ba talaga ang nasusunod sa buhay mo o sa buhay ko? Ang Diyos ba o ikaw? Ang ating po na pag-aralan ngayon, mga kapatid, ang landas ng krus. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Pero ito ang tunay na daan ng buhay. Number 1, itanggi ang sarili. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod. Pangalawa, pasanin ang krus araw-araw. Mga kapatid, tandaan natin, mas mabigat ang krus, pero ito ang daan ng buhay na walang hanggan. Mas magaan ang mundo, pero ito ang daan ng kapahamakan. Pangatlo at panghuli, sumunod kay Kristo. Ang sumusunod sa ating Panginoon Diyos, pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa Kanya. At binigyan niya po tayo ng halimbawa, tulad po ni Lazaro. So sa oras na ito, hiniling ko po ang bawat isa sa atin na tayo po ay dimuko at manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkatunay nga na napakabuti niyo sa amin. Mula sa pagkatawag niyo sa amin, itinuro niyo sa amin kung paano mamuhay sa sanlibutan. Subalit ang mamuhay sa sanlibutan na hindi ayon sa iyong kalooban ay tungo sa kapahamakan. Salamat Ama sapagkat ang mga salita mong ito'y nagiging daan upang kami ay sumunod. At hinihiling namin sa iyo Ama sa paglabas namin sa bahay-sambahan Ama, ang aming napakinggan ay hindi lamang sa tainga, at hindi lamang sa paniniwala, kundi ito ay mayroong pagkilos at paggawa. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, kung mayroon man kami mga kahinaan sa aming pisikal na pangangatawan, o Diyos na buhay, lukubin niyo po kami, Ama, upang ang mga bagay na ito ay aming mapagtagumpayan, sapagkat ayaw namin na kami ay mapunta sa kapahamakan. Bagkus namin na kami, o hinahangad ng aming mga puso na ikaw ay aming makasama. Subalit ito, Ama, may mga hadlang. Nang hadlang na ito'y gawain ng makasanlibutan na kami ay naaakay, nadadala ng mga ito. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, espiritual na pananampalataya, upang ang lahat ng ito ay aming mapagtagumpayan. Sapagkat wala pa kaming ibang aasahan at lalapitan kundi kayo lamang, Ama. Sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na makapangyarihan, hindi nagbabago, at tapat ang iyong pag-ibig. At ang iyong dakilang pangalan ay siya lamang makapagliligtas sa amin, Ama. Kaya amin pinapasalamatan, Ama, sa aming pagpupuri at paglingkod.
at patuloy na pananampalataya. Tunay na Diyos ang aming sinasamba at buhay kailanman at hindi nagbabago. Sa oras na ito, sa aming paghiwa-hiwalay, O Diyos na buhay, patnubayan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at samahan sa aming mga lakad upang kami ay hindi madaig ng mga tukso, upang sa lahat ng mga pagsubok, Ikaw ang Panginoon Diyos na aming inasahan, nagbigay ng kalakasan. Ama, ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung muko mga kapatid para sa ating muling panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, kami po ay nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Sa kaganapan Panginoon, ang gawain ito na inyo pong pinatubay at ginabayan. Salamat Panginoon sa lahat po ng uri ng paglilingkod na ginawa sa iyo ng iyong mga anak Panginoon. Salamat din Panginoon sa dalawang kaluluwang inyo po Panginoon ginabayan at tumanggap po sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat din Ama sa mga salita mo o aral na yung binigay sa amin sa pamagitan ng aming Pastor Panginoon, at nawa ang lahat po ng mga salita mo ay hindi lamang namin narinig kundi ito ay tumimo sa aming puso at isipan, at patuloy po kaming magkaroon ng pusong sumusunod Panginoon sa iyong kalooban at sa iyong kagustuhan at sa mga bagay na nais mo pong ipagawa sa bawat isa sa amin. Na patuloy namin bigyang kahalagahan ang kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamagitan ng Panginoon ng aming pakikibaka sa buhay na ito, na kami mag-focus sa pamumuhay Kristiyano at hindi sa pamumuhay ayon sa nais ng sanlibutan ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, at muli, bago po matapos ang gawain ito sa aming pag-uwi mamaya, muli po namin minsan pang inihingi ang iyong pagpatnubay at pag-iingat sa bawat isa, na kami ay iyong samati-hatid sa mga lugar namin pupuntahan. Taglay po Panginoon ang iyong mga salita sa aming puso at isipan. Muli Lord, maraming salamat po. Binabalik po namin ang walang napapulit pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin mo natin ang pagpapala sa Kanya na makapag-ingat sa inyo ng hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan, na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilan, kapamahalan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailanpaman. Amen.